طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. إن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Maganda at mapayapang gabi po sa inyong lahat, at kung tinabutan po kayo nito ng araw, mapayapang araw po. At gusto ko kayong batiin ng pagbati ng mahal nating mga mensahero at mga propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay at yung bagong sumusubaybay sa atin ay naway makapulutan natin ito ng aral. Itong ikatatlong sampung araw ng Ramadan, kasi na-divide ito sa tatlo. Una yung rahma. Ar-rahma sinasawag natin, yung mercy of Allah. Yung pangalawa, yung pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nanghihingi sa Kanya ng tawad, at alam na natin yung mga tao na yun ay mga mananampalataya. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala lagi niyang sinasabi, Inna Allaha ghafurur rahim. Maraming bisis niya itong binanggit sa Holy Quran. Sa katotohanan ng Allah ay mapagpatawad at maawain. So, mahabagin. So ito mga kaibigan, mga kapatid, tayo'y tinuturing na Allah subhanahu wa ta'ala kung tunay tayo na mananampalataya, nag-aantay sa atin ang paraiso. Bakit? Sa panahon ng Ramadan, inuulit na ulit natin na sinabi ng Rasulullah SAW na binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinto, mga pinto, hindi lang isang pinto, mga pinto ng paraiso, pinto ng Jannah. At sinarahan niya ang pinto ng impyerno. At para hindi tayo matukso dito sa pagsasagawa natin ng pag-aayuno at pagbabantay sa ating sariling mga gawa, baka tayo makalabag sa ating pag-aayuno. Pinachain niya, pinakadinahan niya. Kinadinahan niya ang alin? Ang mga syaitan. Walang pwedeng magtukso sa atin maliban na natin sa sarili nating na-imbak na kasamaan. Psychological, spiritually, na nandito kinatawag natin spiritual psychology, na tinatawag natin sa ating sarili na kinakailangan. Yung naimbak natin, iyon ang lilinisin natin. Naimbak na practice natin kasamaan, na umayon tayo kay syaitan. Kaya, ngayon, walang magagawa si syaitan. Kasi pag nando doon, masandali ka lang tuksuhin, nadyan na, sama ka na, magsyabu ka na, mag-inom ka na, ayaw mo na magsala. Lahat. Ngayon, hindi. Nakaabang ka, nakabantay ka. Iniisip mo talaga ang sarili mo na, naway kung mamamatama niya ako, Ya Allah, dito mo ako kukunin sa panahon na ito. Sapagat anong pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag namatay ka sa buwan na ito, nakahanda na ang paraiso. Pag sincero mo itong ginagawa. Subhanallah. Ito isang bagay na dapat ang mananampalataya ay iniisip niya ang kanyang sarili na siya ay pagkakalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Ngayon, itong gabi na ito, yung 10 gabi, may tinatawag tayo na inuulit-ulit natin ito na itikaf. Alam niyo po ba yung itikaf na sabi ko na ito ay katulad ito nung Kristiyano pa kami? No? Nung Kristiyano pa kami, ang tawag dito sa pinapaktis namin, nagbibigay kami ng kaming mga nagsipagdaan sa seminaryo, kami mismo nagre-retreat. Ito'y isang pamamaraan ng pagtitika. Itong pamamaraan na kung saan iniisip mong sarili mo, nagre-recollection ka, tinitingnan mo yung mga kamalian mo upang maituwid mo ito. Dito sa panahon ng Ramadan is 30 days. Libre. Kung doon ka sa mga Islamic countries, half day lang ang trabaho mo. Half day lang dahil ikay nagpa-fasting. Binibigyan ka ng diretsong sweldo, kumpleto. Minsan meron pang mga regalo.
na dumarating sa atin. So ito isang privilege sa mga mananampalataya na binibigyan tayo doon. Nung nagtrabaho ako doon, minsan ang sahod ko doble pa, mag-triple pa. No? Dahil merong nag-i-sponsor sa mga nagtatrabaho sa daan ng Allah, may nagkakaloob pa ng another sweldo na ibibigay nila sa Ramadan. Although may sweldo ka na, may nagbibigay pa ng iba. So, minsan ito'y nagagamit natin na isang paraan na hindi naman pera ang hinahabol natin, kundi paano tayo mamumuhay na maging tunay na tagapagtaguyod, tagapaglingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, naiisip natin sa isang 10 araw na ito, 10 araw na ito na dapat natin practicein. Habang tayo'y nag-i-etikaf, saan po ba tayo nag-i-etikaf? Naninirahan tayo sa masjid. No? Nagbabaon tayo ng damit. Hindi tayo naglalaba. Pero kung kukunti lang damit atong pinakapobre, may pagkakataon makapaglaba ka dahil ang mga masjid ngayon ay may mga tubig na. Hindi mahirap. Pero sa atin dahil sa tinatawag natin na lockdown at quarantine, hindi muna tayo sa masjid, bagkus sa loob ng bahay. Gumawa ka ng isang lugar, isang kwarto doon, na doon ka mag-etikaf. Kung malit ang bahay natin at wala talaga, bahala nang natutulog ang mga anak natin o ang ating mga kuan sa bahay. I-divide mo na lang kung saan, maghanap ka ng lugar na kung saan pwede kang, para kang nagre-recollection. Ang tawag doon is etikaf. Usually, ang etikaf ay ginagawa sa masjid. Because of this, titingnan mo ang sarili mo, nagbabasa ka ng Quran, nagbabasa ka ng hadith ng Rasulullah patungkol sa Ramadan. Na ano bang binibigay ng Ramadan para sa akin? Ano ba itong aral na makukuha ko sa loob ng 10 araw at 10 gabi dito sa loob ng masjid? Hindi ito nandudong ka sa masjid para matulog. Nandudong ka na magsisikap na babasahin mo ang banal na Quran at babasahin mo ang mga aral ng Rasulullah SAW, ang mga aral ng Islam, na ito'y sa pagbabasa mo, meron kang mababasa na napakagandang babasahin. Ito'y sabi pa, itong buwan na ito, yung pinakahuling gabi, pinakahuling 10 gabi ng buwan ng Ramadan, dito ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Pinababa niya, dito dumating ang unang tinatawag natin ng pagsabi niya ng Iqra. Basahin mo, Muhammad. So ngayon isang bagay na dapat nating intindihin na regalo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang buwan na ito. No? Bakit? Dahil ang buwan na ito, sabi ng Rasulullah SAW, ay mahigit pa sa isang 1,000 buwan, equivalent to 83 years and 4 months. You see, na ika'y nagdarasal, na ika'y nagsagawa ng iyong pagdarasal sa loob ng 1,000 months ang equivalent kung datnan ka ng Laylatul Qadar sa iyong pag-worship sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga bagay na dapat nating mabigyan ng pansin dito? Yung sarili natin, nagbabantay tayo sa sarili natin, although na nakahingi na tayo ng tawad dahil nagdaan na ang 20 days sa ating buhay. Ang mercy ng Allah, inisip natin, binasa natin ito sa banal na Quran, gaano kalaki ang kanyang mercy, ang kanyang rahma sa atin, at ang pagtanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin mga kasalanan na pinatatawad tayo. Ito, magkarugtong siya. Ang 210 araw ay karugtong siya ng pinakahuling 10 araw ng Ramadan. Ito, ang pinaka-importante dito, hindi lamang yung buong araw, kundi yung gabi ng pagbabantay natin sa Laylatul Qadar. Na tuloy-tuloy ang pagtayo natin ng pagtaas ng ating mga kamay sa pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala
Kahit pa ang salita mo ay salita ng Afrikano, ng Maranao, ng Maguindanao, ng Cebuano, ng Ilocano, whatever tribe, whatever is your language, you can say it. Masasabi mo ito ng buong puso. So isang bagay na dito sa panahon na ito, magbantay tayo. Bantayan natin ang ating sarili, magdua tayo ng magdua upang maabutan tayo. Ang Laylatul Qadar ay masasabi natin ay darating siya, it is sa odd number. Huwag tayong porque pizza 20 na, pizza 21, sa pizza 22 hindi ka magbabantay. The whole 10 days gagawin natin dahil hindi natin alam baka yung nagpalit ang numero ng odd number sa even number. Dahil sa takbo ng panahon, ng natin ng buwan, pagtingin natin ng buwan, ng pagpasok ng Ramadan. So, isang bagay na dapat nating bantayan, it is odd number, 21, 23, 25, 27, or 29th night of Ramadan. Maaring doon dumating ang Laylatul Qadar sa ating buhay. So, mga kaibigan, sapagkat ito ay napakaiksi lamang ang ating muhadara, itong ating munting lecture, sana naway. Iniimbita ko kayo personally at ganun din ang aking sarili na isagawa natin ang pagbabantay natin sa buwang ito sa huling 10 araw ng Ramadan. Maraming salamat po sa pakikinig. Magpapaalam po kami pansamantala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.